Sa unang pagbasa, hisgutan pagpadayon ang kahimtang sa katawhan sa Israel. Pinaagi ni Propeta Jeremias, gisultihan sila sa Ginoo nga dili na maayo ang inyong samad, ng inyong kabahong, pasabot ang inyong kahimtang nga lisod kaayo, dili na gyud na maayo. Ug unsa may gibalik-balik sa Ginoo, tungod kay dagko kayo ang inyong mga sala. Lingiyay mong tupad, ing na maayo pa ka ng imong kabahong. maayo pa ka ng imong kalisod. Kaning atong mga kalisdanan, bunga gid ni sa sala. Nganong naglisod man ta dinhi sa atong parokya ron og kanini ang human o bayad aning atong project, sige mo tatag baligya o karon slot nya baligya na sa taog raffle tickets. Tanawa ha, pilay atong halin gahapon sa slot, 124 so napay 39,876 nga available. O manibutang ide og total slot sold out, pilay halin total ba, butangin yan ninyo accounting ha, pila na atong halin. Audi ay sakto din 124 gidi ay 64 at kaslat di atong halin gahapon niya. Ang atong ticket 41 ra ka tickets atong halin, gisayunan gaana kadaghan nato dinhi. Unsa man ang salaa kanabang tihik ay kang mo donate sa simbahan, unsa man ang salaa? Kadaw, greediness, di ba? Kadaw nya unsa man gyud hinungdan nga kita mahimong daw og mahimong makasasala, unsa man gyud? Wa na mo muningog. Kung atong basihan sa atong ebanghelyo, ang kahadlok yun. Mabitan nang moingon gyud ko, ako ning personal conviction, nga usag yun sa klarong timaan nga ikaw na ay yawa, pasabot na ay sala, kung mahadlok ka. Mahadlok ba? Tanawa si Jesus, way kahadlok, way sala. Kaya man say kahadlok, iyang gipalakaw iyang mga tinun-an, sakay sa sakayan, kuyog silang tanan. Si Jesus nagpabilin ra dito atong iyang gipakan-an sa mga tao dito sa mingaw nga lugar. Nya ni saka siya nga tus bungtod, siya rasang usa hangtod pagkagabi. Wa gyud say kahadlok. Nya kusog ing hangin, kusog ing bawod sa dagat, ang mga tinun-an nangahadlok ng malunod sila. Si Jesus galakaw ra sa tubig, way kahadlok, di ba? Nya si Pedro pagkakita niya nga si Jesus galakaw sa tubig, ingon siya, ikaw day na Lord, palakta sa kus tubig padong nimo siya, ngari lakaw dayo si Pedro. Sus paglingi-lingi niya hadlok man siya sugod, unlo dayon. Ana, nganong dagko kayo ang kawat ron sa tong nasod, trilyon ang kawat, unya na unlod ng atong ekonomiya. Wa ra ba gini hisguti sa atong presidente pagsuna niya og pila nay unlod nato karon. Nya kun ato dayong i-search di ay ang utang na nato, ako nakita social media, niabot na karon og 19 trillion kapin. Gikan sa mga 12 trillion, 19 trillion, so sa mga upat ka tuig sa atong presidente karon nga present president, sa iyang upat ka tuig 2022 hangtod karon, mga 7 trillion na ang nautang. Unya, why
dagkong kalambuan nga nahitabo sa atong nasod. Ang dako ra gyud kay nahitabo sa atong nasod, ang korupsyon, perti ng dakua, trillions ang korupsyon. Ngano man na tungod nas kahadlok. Kinsa may nahadlok? Silang naglingkod karon dili gustong mailisan sa ilang posisyon. Di sila gusto nga naay moilis nila. Gusto silang maglingkod na lang yun, hangtod sa hangtod. Di gani sila gusto nga naay eleksyon. Gaplano na sad sila nga ilang usbon ang atong konstitusyon. Magkunas kuno sila, Constitutional Assembly. Mao nang gipaningkamutan nila nga magkahiusa ang House of Representatives nga sa kanang tawag to lower house ug ang Senate maghiusa kay sila ra man ay magsabot-sabot og magkunas aron nga kana ganing usbon ang konstitusyon ug usa kunos mga plano matud pa nga wa nay eleksyon. Ana hadlok silang ilisan. O kining ilang kahadlok nga mailisan sa ilang puder, sa ila karong posisyon, ang mga congressmen hadlok ilisan, ang mga senador hadlok mailisan, ang presidente hadlok mailisan, ang mga mga mayor, mga gobernador hadlok mailisan. Unsa may ilang buhaton, magtigom silang kwarta para ilang idatong sa mga tao aron sila butaran. Usahay pagani na pagikabuang ilang ibayad og mga guns aron hulgaon ang mga tao aron di na gyud mobali ngadto sa laing tao, ilang hadlokon mga tao. Munang inig abot na kuno sa eleksyon mogamit kuno ng mga buangon nga politicians og tulo ka G. Unsa man ang tulo ka G nila? Gold, guns, and guns. Kwarta, armas, o mga sa manang guns, kana mga sundao nila, private armies. Amo na. Gilingay imong tupad, inawa ka mahadlok, mailisan. Kamong mga asawa, di mo mahadlok, nga mailisan mo kabit. Madili na. Kamong mga bana, di mo mahadlok, mailisan mo kabit. Hadlok? Ang bana? Oy, ayaw gaging na. Kamong mga parishioners, di mo mahadlok, mailisan mo parish priest. Nagsigi, nag-ingon, kanus aba kambalhin diri. Oy, kapoy ba nimo sig baligya ng raffle ticket, anang mga slot. Oy, og di patungod ana, mahuman ka ng atong adoration chapel. Di ba? Og di patungod anang atong slot-slot o kaning atong raffle ticket, malimpyo ka ni atong palibot. Tanawa ra gyud. Unsa kita nagyong tanan, di mahadlok mo palit og slot, di mahadlok mo palit og raffle ticket. Ang atong slot karon tag 100 pesos. Nya unsa may sukli ni ana, kauswagan og panalipod nga ihatag ni Santiago o ni Birhen sa Pilar. Gisayonan ka anak niya 100 pesos ra na anak kay kauswagan, na anak kay panalipod. Huy, sabot mo 100 pesos lang. Unya atong raffle ticket, unsa man say title ana, basig nalimot na mo. Na tanawa unsay title ana? Listen, sunod. Unsa to? Listen, unite, build. Tanawa ha? Listen, paminaw, nya unite, pakighiusa, o build, tukod. 200 pesos, magkahiusa na ta, makatukod na ta. Unsa may atong tukuron karon, pinaagi aning atong raffle ticket, ang atong bell tower, ang atong bag-ong CR, ang kanadihang Walk of Apostles, o kining pag-ilis aning atong lingkuranan. Hutdan ninyo palit kaning mga 190,000 ka mga tickets. Di ba kanang
atong tukuron mahitabo gina. Ang question lang karon kanang listen, kanang paminaw. Muna si Pedro naunlod siya kay wa man siya maminaw ni Kristo. Ang iyang gipaminaw ang bawod man nga naghaguros og ang hangin. Wa na siya maminaw ni Kristo, naunlod. Kamusad paminaw mo sa inyong parish priest. Si San Juan Maria Vianney, dito siya sa Ars, ang mga tao sigig paminaw sa demonyo. Pag-abot niya, sugal, sayaw, premarital sex, disco, inom. Unya, wa na'y musimba. Hilak ko siya pag primero niyang misa kay ang nanimbab. Mga upat ra ka buok, mga tiguang pagyod. Unya, sa dihang nagmisa na siya, nagrosaryo sad. Unya, busluton kay ang kapilya. Gibato pagyod siya og mga lata nga tamatis. Kay dili gusto ang mga tao nga naay pari dito, ni suway siya lakaw-lakaw. Gibato siya lata nga mga utanon o mga kanang tamatis. Unsa na putito. Di na putito day kanang kamatis. Unsa na? Tumito. Sakita ng putito, no? Unsa may iyang gibuhat ni San Juan Maria Vianney? Nagampo siya. Kanang triple A nga akong gisulti, ampo, alagad, antos. Iya gid nang gibuhat. Magampo siya. Hapit din na siya matog siyang pagampo. Unya ni alagad siya, mulingkod siya sa kumpisalan og mga abot kunog average og 18 ka oras. Unya alagad suruyon gid niya ang mga balay niya magsige siya panghatag og mga pagkaon. Niya tukod pa siya orphanage, nakatukod pa siya eskwelahan man tingali to. Paghuman sa napo niya katuig ang tibuok tao didto sa Ars atong iyang parokya nahimong balaan. Nga niabot gid siya 40 ka tuig. Usa ra gyud ka parokya ang iyang gida katurang Ars. Musugot mo moabot ko diri 40 ka tuig? Sayon na lamon. 40 ka tuig siya dito. Na-transform gyud niya, nahimong religious tourist attraction ang Ars hangtod karon. Una nga na-transform. Kaya nga naman, naminaw si San Juan Maria Vianney sa Ginoo ug iya sang gipaningkamutan nga ang mga tao makapabinaw Ginoo pinaagi sa iyang alagad ug sa iyang pag-antos. Usa sa iyang mga pag-antos mga igsoon, ambot makahimo baka ko ani. Kausa na lang siya mukaon sa usa ka adlaw. Unya kadang usara ka boiled potato ang iyang kanon. Sa 40 ka tuig kausara siya mukaon niya boiled potato. Nya kana pag yung mga abot ng Kwaresma, tungaon pag aniya nya inig Holy Week wa na gid siya kaon. Nya inigdayon pa niyang katog, maglatos pa gid siya sa iyang lawas adtong iyang latigo nga naay puthaw ang tumoy hangtod manugo ang iyang lawas. Ambot kahimo ba kuan? Mao tingin na akong buhaton aron mahurot ginig kahalin ang raffle ticket ug ang slot. Ug mao sa nagikinahanglan karon sa atong nasod nga maminaw na untas Ginoo ang atong mga leaders. Hasta sa tang mga tao maminaw tas Ginoo. Kay kung maminaw tas atong kahadlok, labi na ning atong mga leaders magsigig paminaw sa ilang kahadlok, labi na ng mga senador maminaw sa ilang kahadlok, kana mga congressmen maminaw silang kahadlok, ang atong presidente mahadlok sad nga saka mailisan ang iyang grupo, magpadayon gitag kaunlod kay magsige magyug pakasa. Pero magpuyo nas kamatuoran nga kamatuoran man gid na nga mag-eleksyon nya mao na lang gid nay dawaton unta sa atong mga politicians nga mag-eleksyon. Di nindot kayo kita sang mga tao unsa man sa atong buhaton panahos eleksyon, likay sad nang pagdawat anang mga suborno kanang ilang hatag-hatag kanang kwartan gid itaghatag nila. Di ta ana mo dawat kay ila man nang bawion inig panahon na sa
paglingkod na. So kanang manghatag, ayaw dawata, ayaw sagbutari. Naam sa uban ngon, kuprasa lang na. Unyag imo ng kuprason, ug makadaog na, mamawi mo na. Mamawi gid na. Kupras-kupras ka diha. Na, maura gid nagkupras imong naong. Ikagi kuprason ana nya, mas dali biya nila kawaton ang atong kwarta kay sila man dito'y nagkupot. Sila ramay mo pirma. Tanawa karon kadang impeachment ni BP Sara. Siya maoy i-impeach nga siya dili man mo'y nagkupot sa kwarta. Labi na ginang confidential funds niya. Mao man aroy pinakasentro, mao naman aroy ilang gihiring. Imagine ha? Confidential fund. Kinsa may ga-declare nga ang certain official sa gobyerno tagaad confidential fund. Ang presidente, Congress, sila nga mga legislators. Unsa man ang meaning anang confidential fund? Sikreto nga kwarta. Karon naghearing sila, gadaog pila to, 8 matingal ito kakahon nga naa dito ang tanang lista sa mga liquidation gikan sa Office of the President og sa DepEd pamanto siya secretary, gikuha nila tanan unya ila na rong bulgar sa public. So ang confidential fund nga ilang gi-declare nga confidential fund karon ilan nang gi-publicize. Kinsa may nag-publicize, sila rasad nga nag-approve ana. So unsa naman remaining sa confidential fund? Nahimo ng public fund. Giunsa na nila paghuna-huna? Confidential gani. Ug unsa may gigamitan sa confidential funds? Basig wa pa mo kibaw. Kibaw mo unsa gigamitan nila ana dinhi sa Pilipinas? Surveillance to gather information gikan sa mga kontras gobyerno. Kinsa may kontras gobyerno? Mga drug lords. Ikaduha kana mga insurgency, kana mga NPA, nya kana mga sindikato, mga kontra na nila, kana mga smugglers. Unsa may buhaton anang confidential fund? Murabag imong paliton ba? Mo bayad kag tao, hayloon nimo siyag kwarta, tagaan nimo siyag dagkong kwarta, nya kaning tawhana membro ni sa NPA, membro ni sa drug lord, membro ni sa syndicate. Nya imo na siyang sekreto og hatag. Nya inighatag nimo ana, mo pirma na siya, ang iyang pirma di sad mao ang pirma, haron di matrace. Unya, ang iya sangan imo sang ilisan alias. Ngano man, imong i-publicize, masakpan pa lang, putuliog anang tawhana. Ingon ana ang ilang pag-operate. Nya karon ilan nang i-publish pagkadakong tamparo sa ilang kaugalingon. Sila'y nag-ingon nga confidential ni, sila rasay nagbuot karon nga i-publicize ni. Ngano man, kay ilag yung gustong taktakon ang Vice Presidente. Maka-explain ba ang Vice Presidente? Maka-explain pinaagi sa COA. Kay na-approve naman. Pero ang COA rasad karon maora say gatistigos nga posible nga giwaldas kuno kay way klarong liquidation. Ngano may klarong liquidation? Wa man sa ginay klarong liquidation kay confidential man. Pero kay bao mo, pilay confidential fund ni Bongbong Marcos. Magpartner man dai na 50% confidential fund, 50% intelligence fund. CIF man na siya, confidential and intelligence funds. Ang kang BP Sara kuno 2023, 2024, manting ito, kaduha raman to siya kadawat na tuig, o 2022 o 2023, kanang ni total ag 500 million. Ang kang Bongbong Marcos, kung nagida akong cellphone, di ay AI dire, akong tanaw. So, okay ba, daray. May nang ko ano na to. Di si AI, gikan ni sa Inquirer. Niingon diri pagsulti, the office of the President under Ferdinand Marcos Jr. is allocated 4.5 billion in confidential and intelligence funds for the fiscal year 2026.
This 4.5 billion flat rate has remained consistent under the Marcos administration for 4 consecutive years, 2023 to 2026. So 2023, 24, 25, 26. So 4.5 times 4, that is 18 billion. Kung usisahon sa ato rong impeachment court, basahon sa na ang tanan dito naa man ay liquidation kanang 18 billion, purti tingaling daghana dihang questionable ikumparar sa 500 million. No, mas daghan nag-questionable kay confidential fund man na. Nya na liquidation ang presidente karon nagi-publicize. Kinsa may gigukod ang liquidation, ang vice presidente dili ka na unfair nga naggukod man ka taog pagwaldas og kwarta sa confidential fund. Mas dako ring di ang kuan posible nga iwaldas kaysa kanang gamay ra. Nya kana pag yung confidential fund sa vice presidente kuno gikan na sa confidential fund sa presidente, gisharean lang siya ba, mura siya gipaambit ana. Oy, mao na siya resulta. Tungod nas kahadlok, maunlod gyud ta sa kahadlok. Unsa may makapawagtang sa kahadlok? Gunit sa kamot ni Hesus, gunit sa kamatuoran, pagpuyo sa kamatuoran. Sama ni San Juan Maria Vianney, ang kamatuoran natong mga magtotoo, magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos. Unsaon nato pag-alagad sa atong parokya? Palit og raffle ticket kada adlaw o slot kada adlaw. Ilan ang kada adlaw? Kada simana. Labing menos usa ka slot. Unsaon pagpalit og slot? Naa dihas gawas, naa daghang naninda, slot og raffle tickets. Nya pwede sad sa atong opisina, pwede sad sa atong GCash karon, nga akong GCash, among GCash open kaayo. Padamo tanan, pwede sad sa atong mga bank accounts o sa kwarta padala. Sundalan ning atong gibutang dinhi. Mga igsuon, kung ato ning buhaton, munindot ang atong palibot, mulambo ta, matud pa sa unang pagbasa, akong tukuron pag-usab ang Israel. Kung maminaw na sila nako, inigsulti nako, maminaw dayon sila nako. Mahimo na silang akong katawhan ug ako ilang Dios. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsa man to? Unsa to atong tubag? Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang village of Ars nga gilingkuran ni San Juan Maria Vianney, gitukod pag-usab sa Ginoo na himong balaan na village. Ang Pilipinas sad pwede sa natong ingnon, ang Ginoo magtukod pag-usab sa Pilipinas. Kanus-a man na basin sa 2028. Kung kita mubutar na ta sa tinaro nga pagbutar, din ata magpadahaan ng haylo sa kwarta. Mubutar ta sa atong konsensya, musalikway ta ni anang mga korap nga mga politicians nga magsigig haylo na tog kwarta aron dili na sila mamalit og botos. Mupuyo na sila sa kamatuoran og mudawat sa kamatuoran nga naagyoy eleksyon ug ang katawhan gyud mao'y mohukom ilisan ba ka o ipadayon ka.